Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng Number 1 Supreme Warrior. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Number 1 Supreme Warrior. Kabanata 511. Sino ang malalaman na banggitin nila ang pangyayaring iyon ngayon? Ito ay labis na nakakahiya kung si Fane ay talagang binigyan ng Vilya ng pagiging isang asukal na sanggol. Ito ay magiging mas nakakahiya kung ang kanyang asukal mommy ay matanda na, siguro sa kanyang mga 70 kahit 80. Nakakahiya iyon. Higit pa sa mga salita. Walang anumang asukal na mommy, kidding lang sila, Fane. Ngumiti at sinubukan na ipaliwanag ang kanyang sarili. Haha, maaari mong ihinto ang pagtanggi. Ken. Tumawa at pagkatapos ay nagpatuloy, mayroon kaming mga larawan upang patunayan ang aming mga salita. Matanda. Si Master Taylor ay higit na nalilito. Lumingon siya kay Ivan at tinanong. Ivan, ano ang nangyayari dito? Kumusta naman ang auction? Kumusta naman ang mayayaman? Babae. Iyon ay nang detalyado ni Ivan ang sitwasyon kay Old Master Taylor. Siyempre, hindi niya nakalimutan na banggitin na binili ni Fane ang Vilya sa isang auction. Ang mukha ni Old Master Taylor ay nagdilim sa bawat salita. Ang mukha niya ay halos mapatla nang sinabi niya, nagtataka ako kung paano ka nakakaya. Mahigit sa 70 milyon upang bilhin ang Vilya ng walang paunang pagbabayad ng iyong sweldo. May isang posibilidad lamang at iyon ay pagkuha ng pera mula sa iyong asukal. Mommy. Pagkatapos ay itinuro niya ang Vilya at nagpatuloy, ito ay isang mahusay na regalo. At gusto ko talaga ang Vilya na ito. Ngunit kung binili mo ito ng maruming pera, ako. Huwag kailanman tanggapin ito at hindi na ako mabubuhay dito. Ako, si Zeus Taylor, ay makaramdam ng nahihiya at marumi na naninirahan sa bahay na iyon. Huling ngunit hindi bababasa, hindi kita makikilala bilang ang son-in-law ng Taylors. Ikaw ay isang kahihiyan sa aming pamilya. Tama iyon. Huwag mo kaming ipahiya pa, Scram. Oo, go. Pumunta sa iyong asukal. Mommy, sino ang nakilala ng isang natalo na tulad mo ay isang asukal na sanggol lamang? Upang mabigyan ng Reg Along ito para sa matandang Panginoon, hehe, ito ay ang Taylor. Ang mga kamag-anak ng pamilya ay nagsimulang mag-chimang sa isa't isa. Fane, hinayaan mo na kami. Pababa, nagalit din si Andrew. Akala niya si Fane ay maaaring makakuha ng sa wakas. Pagkilala mula sa lahat sa masayang pangyayaring ito sa pamamagitan ng pagpapakita ng Vilya na ito bilang isang regalo. Kung iyon ang kaso, si Andrew at ang kanyang pamilya ay magagawang ilipat ang lahat sa Vilya na magkasama. Hindi niya nakita ang darating na ito. Mahal kong anak, paano? Pwede ba? Mas gugustuhin kong pakasalan mo si Sharon kaysa sa pagiging isang asukal na sanggol sa isang mayaman. Babae. Ang mga mata ni Joan ay namula at hindi siya makapaniwala na ang kanyang anak gawin ang ganoong bagay. Sa hindi inaasahan, tumawa si Fane ng malakas at nagtanong, hahaha. Wala bang ibang paraan na makakaya ko ang Vilya maliban sa paghingi ng advance na pagbabayad ng sweldo at pagiging isang asukal na sanggol? Sino ang nagsabing wala ako? Pera sa aking sarili. Tumahimik siya bago siya nagpatuloy, totoo na binili ko ang Vilya kasama ang aking sariling pera. Wala bang alam sa iyo na mayroon si Katisia? Mapagbigay na gantimpala ng mga veterano. Naglingkod ako sa militar sa loob ng 5 taon at ang ilan sa inyo ay maaaring nakakita sa akin na lumaban dati. Sa palagay mo ba makakaligtas ako? 5 taon bilang isang ordinaryong sundalo. Marami ng emosyonal si Fane. Nagsalita. Kaya, hindi lamang siya isang ordinaryong sundalo. Ang ilan sa kanila ay nagsimula. Hulaan kung halos alam nila ang kakayahan ng pakikipaglaban ni Fane kung paano siya nakipaglaban. Isang dosenang mga tao na walang kahirap-hirap. Kabanata 512. Oo, kakaunti lamang ang maaaring makaligtas sa nakaraang 1 buwan sa larangan ng digmaan. Hayaan ang 5 taon. Tama ka, ang mga makakaligtas sa 1 taon ay isinasaalang-alang sa itaas average na mabuti. Ang Fane ay dapat na may kakayahang magawa. Maghang doon sa loob ng 5 taon. Hindi siya dapat maging anumang ordinaryong sundalo, marahil hawak niya ang isang mas mataas na posisyon. Marami ang nagsimulang pangalawang hula, hehe, hanggang sa alam ko, halos 100 milyon ka mula nang bumalik ka. Ang Vilya na ito ay gasto sa iyo ng isa pang 70 milyon. Sa kasong iyon, ang gobyerno ay dapat nagantimpalaan ka ng isang pensiyon na nagkakahalaga ng 1 ulo. Commander, sabi ni Ivan. Ma'am, alam ko ang isang katulong. Commander na nakatanggap ng 100 milyon bilang pensiyon, ilang ulo? Commander, marahil 200 milyon.
Kaya ikaw ay isang head commander. Panipi. Sumali si Ken sa laro ng paghula. Mayroon ka bang anumang upang patunayan ang iyong posisyon bilang isang pinuno ng ulo, Fane? Sa pagkakaalam ko, sino mang commander ay may hawak na token ng komandante bilang simbolo ng kanilang posisyon. Matandang Panginoon. Gusto talaga ni Taylor na maipakita ni Fane ang lahat ng kanyang tanda upang mapatunayan ang kanyang posisyon at ang pera na dati niyang binili kung ano ang binili niya, ay ang pera na nararapat niyang protektahan ang bansa. Sa kasong iyon, mangyayari ito. Maging isang karangalan sa pamilyang Taylor, hindi isang kahihiyan. Hinaplos ni Dennis ang kanyang ilong. Tulay at sinusubukan na sugpuin ang kanyang pagtawa. Si Fane ay may kanyang token ngunit siya ay hindi nagplano upang ilantad ang kanyang tunay na pagkakakilanlan. Ang gusto niya ay mabuhay ng isang normal buhay. Ang lahat ng nasa bahay ay kailangang lumuhad at yumuko sa harap niya kung siya ay upang ipakita ang kanyang token. Ito lamang ang isa at lamang sa katisiya, ang tanging maaaring magkaroon ito ng kataas-taasang mandirigma. Si Fane ay maaaring mag-utos at mamuno sa sinuman. Ang hukbo, ito ay lubos na hindi pantay-pantay sa kanya upang ipakita ang token sa harap ng maraming tao. Magkakaroon siya ng problema kahit anuman. Kung hindi niya ginawa, ipakita ito, siya ay may tatak bilang sugar baby. Kung ginawa niya, ang kanyang tunay na pagkakakilanlan ay malantad. Nasa bakod siya at dumilim ang ekspresyon. Ako. Ano ang dapat niyang gawin? Ano ang problema? Ipakita lamang sa amin ang token kung ikaw ay talagang ang head commander. Ito ay isang karangalan, hindi isang bagay na maging nakakahiya. Nang halika, isara ang kanilang bibig. Naniniwala ako na ikaw ay isang asukal na sanggol, Joanne. Sinubukan na hikayatin si Fane. Pagkatapos, nakipag-ugnay si Ivan habang nasa sabik siyang makita si Fane. Hindi maipakita ang token. Huwag mong sabihin sa akin na wala kang isang token. Ang commander, makikita namin kung gaano katagal maaari mong ilagay sa palabas na ito, Fane. Ito ay sapat na nakakahiya na ikaw ay isang asukal na sanggol, at upang takpan ang kasinungalingan na iyon. Pension ng head commander. Nakakatawa iyon. Halika, Fane. Ikaw ay tiwala na ngayon lang. Paano mo mapatunayan na hindi ka lamang isang ordinaryong sundalo? Nasaan ang iyong token? Hindi mo mapapatunayan ang anumang bagay nang wala ito. Cecilia. Tumawa at naisip na wala siyang maipakita. Kabanata 513. Napangiti si Fane pagkatapos ay sinabi, totoo na hindi ako isang ordinaryong sundalo. Sa katotohanan, may hawak akong medyo mataas na posisyon sa puwersa ng militar. Ngunit nawala ako. Token, marahil ito ay pinili ng bulsa sa kung saan. Kaya't bakit wala ako? Isiniwalat ang aking pagkakakilanlan sa lahat ng ito habang nag-aalala ako na walang makapaniwala. Ang aking mga salita ng walang token. Ang karamihan ng tao ay hindi nagsasalita. Paano niya? Ay. Maniwala ka sa kanya. Naglakad si Selena. Nang siya ay bumalik, ay naisip na siya ay isang ordinaryong sundalo at ilang daang libo lamang. Siya. Nang maglaon, alam ko na ang aking pagtatansya ay hindi tama, 5 taong paglilingkod sa ang militar ay makakakuha sa kanya siguro 10 hanggang 20 milyon, at ako. Mali ulit, ngayon sa palagay ko siya ay isang komandante ng ulo, upang makaye ang bilya na ito. Hehe, magsasalita ka para sa kanya dahil asawa mo siya. Selena, napakasarap ng tagapagsalita. Tumawa si Michael. Sa palagay mo siya ay isang ulo. Commander lamang dahil binili niya ang bilya na ito, hindi dahil sa kanyang mga kakayahan. Ngayon ano ang nais mong gawin natin at paano natin mapagkakatiwalaan ang kanyang mga salita? Hindi siya makakaya. Patunayan pa ang kanyang posisyon. Ma'am, nakipag-ugnay si Neil, sa lahat, alam natin ang pera ay maaaring mula sa kanyang sugar mommy. Nag-chim si Ivan, kaya sinabi mo ang pera ay sa iyo, kung gayon paano mo ipaliwanag ang iyong relasyon sa mayamang babae. Maraming beses ko siyang nakita. Kahit na minsan kung kailan ka naglakad palabas ng villa kasama niya. Nagpatuloy si Neil, palagi siyang lumibot. Nakasuot ng maskara na parang iniiwasan niya ang paparazzi. Ito ay isang telltale sign na iniiwasan niya ang kanyang asawa o mga kakilala, at nangangahulugan ito na pareho kayong ay hanggang sa walang kabutihan. Isang mayamang ginang. Hehe, hindi ka ba nag-aalala na papatayin ka niya kung galit ka sa kanya? Malamig na ngumiti si Fane at nagpatuloy, tumigil sa paghula. Lahat. Pupunta siya rito mamaya at malalaman mo kung sino siya. I-brace ang iyong sarili. Panipi. Ano? Pupunta siya rito. Gaano siya katapang? Tumawa si Ivan. Wow! Ganyan.
Isang makapal na mukha na babae upang maglakas loob upang magpakita ngayon. TSK. Tumawa rin si Ken. Selena, tingnan ang asukal sa asukal ng asawa. Malapit na siyang darating at i-claim ang kanyang turf. Una sa lahat, mayaman siya ngunit hindi iyon mayaman. Ang yaman niya ay ipinagkaloob ng Katisiya bilang isang gantimpala para sa kanyang paglilingkod sa bansa. Pangalawa sa lahat, darating siya ngayon dahil sa paggalang sa akin. Kung hindi, hindi siya dadalo. Mga function na tulad nito. Nagdilim ang ekspresyon ni Fane. Galit siya dahil siya hindi makatayo sa kanila na pinapasaya ang kanyang alagad, si Lana. Kung hindi ito para sa luma. Kaarawan ni Master at ang maraming tao na naruroon kasama ang kanya. Anak na babae at asawa nais niyang talunin sila upang turuan sila ng isang aralin. Si Fane ay talagang umihi sa kanila dahil sa pagtulak sa kanya sa gilid ng bangin. Sok. Kaya ang ibig mong sabihin, wala siyang ordinaryong. Makikita natin kung sino ito. Pambihirang babae, ay, sa wakas maaari nating makita ang kanyang mukha kapag tinanggal niya ang maskara niya upang kumain. Tumawa si Ivan. Bigla, isang boses ang inihayag sa pintuan. Ang tinig ay tunog na parang nanginginig. Queen Hayes, hari ng digmaan kasama. 6 na bituin, dumating at narito upang hilingin ang matandang master na si Taylor na isang masaya at pinagpala. 7 kaarawan. Panipi. Kabanata 514. Inaasahan ng lahat na makita si Fane na maging tanga sa kanyang sarili kapag bigla. Dumating ang 6 na start working upang ipagdiwang ang 70 ng matandang master na si Taylor. Kaarawan, narito si Queen Hayes. Hindi mo siya tatawagan sa pamamagitan ng kanyang pangalan. Dapat mong tugunan siya bilang working Hayes. Kung hindi man, maaari kanyang sampelan sa kamatayan kung nahanap kanya na walang respeto. Diyos ko, siya ang hari ng digmaan, 6. Start working. Ano ang ginagawa niya dito sa pagpapaandar na ito? Ito ay ang aming honor. Ang mga kamag-anak ng pamilyang Taylor ay nagsimula ng isang talakayan. Ang kanilang mga sarili at sila ay malinaw na namangha. Presents ng working Hayes. Isang regalo sa cash na nagkakahalaga ng 60 milyon. Ang taong namamahala sa pagtanggap. At inihayag ng mga regalo. Haha. Hindi ko talaga alam kung ano ang angkop na regalo. Kumuha at hindi ako pamilyar sa iyong mga libangan. Kaya't nagpasya akong bigyan ka ng cash. Sa ganoong paraan, maaari mo itong gastusin sa nilalaman ng iyong puso. Lumakad si Queen. Tumawa siya ng malakas, para siyang isang masayang tao. Working Hayes. Ikaw ay, magalang ka rin. Ito ang aming karangalan na maglingkod sa iyo bilang panauhin, tulad namin. Alamin na bihira kang dumalo sa mga pag-andar kahit na inanyayahan ka. Ang iyong presensya dito ay isang malaking karangalan, hindi mo kailangang ihanda sa akin ang anumang mga regalo. Ikaw. Masyadong mapagbigay. Si Zeus ay labis na naantig at nagulat na nakatanggap ng ganoong panauhin. Ito ay sa kanyang inaasahan na nakatanggap ng 3 marshal sa kaganapan isang 6 na bituin na hari ng digmaan. 60 milyong. Iyon ay isang mapagbigay na regalo. Ang ilang mga mayayamang mga ngalakal ay nagdadalamati. Bakit ang hari ng digmaan? Basura ang kanyang pera tulad nito. Ang Master Wilson at Young Master Wilson ay mayroon. Dumating upang ipagdiwang ang 7 kaarawan ni Old Taylor. Narito ang isang pares ng Jade Scepter para sa birthday star. Di nagtagal, maraming mga bisita ang dumating. Sumimangot ang mga kamag-anak ng pamilya ni Taylor habang ang ilan ay hindi makakatulong ngunit tumingin sa Fane. Tama ba si Fane nang sinabi niya na ang hindi inaasahang mga panauhin at mga hari sa digmaan? Dadalo ba sa kaarawan ng kaarawan? Bueno, marami sa kanila ang nakabukas. Ang pamilyang Wilson ay hindi kailanman naka-up sa mga nakaraang kaganapan kahit na sila ay isang third-class na aristokratikong pamilya ngunit nagpakita sila. Ulo. Dumating si Commander Liam Bennett upang hilingin ang matandang master na si Taylor na masaya. 7 kaarawan. Nagtatanghal siya ng isang gintong sukli bilang isang regalo. Muli, ang lalaki. Sino ang namamahala sa pagtanggap at mga regalo na inihayag? Di nagtagal, isang ulo. Pumasok si Commander sa bulwagan kasama ang kanyang pamilya. Kailangan mo na. Kidding me. Tama si Fane. Nagdilim ang mukha ni Ivan habang napansin niya. Siya ay nag-aalala na kukunin ni Fane ang mga papuri at papuri mula sa matandang Panginoon Taylor para sa pag-eniaya ng 200 talahanayan ng mga panauhin. Nagtataka din siya kung paano. Inihula ni Fane na ang mga taong ito na may mataas na katayuan sa lipunan ay lalabas. Oh!
Nagpakita ba sila dahil alam nila na darating ang War King? Ang katulong na commander na si Chris Tyson ay dumating upang ipagdiwang ang ika-70. Kaarawan ng Old Master Taylor. Inihahatid niya ang matandang master ng 2 piraso ng Gold Phoenix Hairpin. Tulad ng pag-crack ni Ivan sa kanyang ulo, mas maraming mga bisita ang mayroon. Dumating isang komandante gayunman. Hawak din niya ang medyo mataas na posisyon. Si Master Luis mula sa isang pangalawang klase ng aristocrat na pamilya ay magkasama. Kasama ang kanyang pamilya upang ipagdiwang ang ika-7 kaarawan ng matandang master na si Taylor. Iniharap nila ang isang jade abacus. Panipi. Kabanata 515. Ang isa pang hindi inaasahang panauhin ay dumating sa isang pamilya na 3. Ipinakita nila ang kanilang regalo sa pagpasok nila sa bulwagan. Fane, paano mo nalaman ang maraming tao? Magpakita. Hindi na mapapanatili ng Old Master Taylor ang kanyang cool at tinanong. Magkakaroon ba talaga ng mga bisita upang punan ang 200 talahan na yan? Si Fane ay sa halip kalmado. Ngumiti siya at nag-cough, Lolo, nakikita mo ang mga panauhin na. Nagpakita ngayon, sino ang magbabayad para sa kanilang pagkain? Kung magbabayad ka, kung gayon. Sasabihin ko sa iyo, tama iyon. Hindi mo mababayaran ang aking anak na ito. Tingnan, ang mga aristokrate ng pangalawang uri, mga hari ng digmaan, ang mga commander ay narito. Binigyan ng sapat oras, marahil kahit na ang digmaan ng Diyos ay lalabas sa lalong madaling panahon. Mabilis na iminungkahi ni Joanne. Hehe, napakahusay, babayaran namin ang lahat ng mga panauhin ngayon anuman ang ng mga ito ay lumitaw. Ang Old Master Taylor ay lubos na nasisiyahan. Mahinahon na ngumiti si Fane at sinabi, ito ay dapat dahil narinig ng mga taong ito ang balita na gagawin ng Diyos ang Diyos. Magpakita ngayon. Kung siya ay maaaring magpakita, marami pang iba ay masyadong Diyos. Nang digmaan ay lalabas. Bumagsak ang Old Master Taylor. Ano ang nangyayari? Bakit? Dadalo ba ang Diyos ng digmaan sa pagdiriwang na ito? Mayroon bang pamilyang Taylor? Mga koneksyon sa kanila. Ngunit kung hindi ito para sa Diyos ng digmaan, bakit lahat? Ang mga taong ito hari ng hari, commander, at ang iba pa ay pumapasok sa kanyang kaarawan. Party. Narinig ni Dennis ang kanilang pag-uusap at lumapit sa kanila at sinabi. Huwag kang mag-alala, ang Diyos ng digmaan ay narito ngayon. Nabanggit niya ito sa aming huling pagtitipon at inanyayahan niya kaming lumapit at ipagdiwang ang iyong kaarawan. Ikaw, napakaganda. Natuwa ang matandang master na si Taylor na gagawin ng Diyos na Diyos. Magpakita sa kanyang pagdiriwang ng kaarawan na magiging isang malaking karangalan sa ang pamilyang Taylor anuman ang dahilan na nagpasya siyang dumalo sa pagdiriwang. Sa ganoong paraan, ang mga pangalawang klase ng aristokrate ay hindi kailanman makikita ang pareho ni Taylor. Paraan ulit, sa itaas nito, ito ay isang mahusay na pagkakataon para sa kanila. Mabawi ang kanilang reputasyon sa lipunan. Iyon ay magbibigay daan sa kanila ng madali. Ligtas na mga deal sa negosyo sa pangmatagalang. Kailangan mo akong kidding, ang darating ang Diyos ng digmaan. Natigilan sina Ivan at Ken pagkatapos makarating. Alamin yan. Inaasahan nilang magyabang si Fane tungkol sa listahan ng panauhin hindi talaga. Pagkuha ng hindi inaasahang dumalo. Natatakot sila na kahit 200. Ang mga talahan na yan ay hindi sapat upang maglingkod sa mga panauhin kung ang digmaang Diyos ay talagang nagpakita. Iyon ay magiging isang seryosong issue. Fane, paano mo ito magagawa? Bakit hindi? Preempt mo kami tungkol sa pagdalo ng digmaan. Nahuli kaming lahat. Bantay. Ang digmaang Diyos ay maaaring magalit sa amin dahil sa hindi paghahanda ng sapat na mga talahan na yan para sa lahat. Maaari mo bang balikat ang mga kahihinatnin kung hindi mo naibok ang mga ito? Dagdag na 200 talahan na yan. Sobrang nabalisa si Ivan kaya kinurot niya si Fane. Hehe. Nais kong maging sorpresa ito, sabi ni Fane nang may ngiti. Ano man. Fane. Hindi namin ituloy ang bagay tungkol sa dagdag na 200 talahan na yan. Karagdagang. Ngunit nabanggit mo, ang sugar mommy mo ay darating. Masyadong. Kung hindi mo pa rin mapapatunayan sa amin na binili mo ang villa ng walang pera. Mula sa kanya, ikaw pa rin ang isang asukal na sanggol. Hindi mo rin maipakita sa amin ang isang token upang mapatunayan ang iyong posisyon bilang commander. Naghihintay sila para dito. Pagkakataon namang ulol kay Fane ngunit dati nang nakagambala sa pagdating ng War Kings. Binago nila ang paksa sa sandaling ang mga panauhin ay nagtungo sa likod bahay. Fane, hindi ko tatanggapin ang Reg Along ito kung talagang binili mo ang villa.
Na may pera ng sugar mommy. Hindi ito isang bagay na nais kong makuha ang aking sarili. Kasangkot sa, si Zeus ay nagsalita ng buong katiyakan. Iyon ang kanyang huling dayami at siya. Kailangang iligtas ang kanyang mukha mula doon. Kabanata 516. Si Ivan Taylor at Ken Clark, na nasa tabi nila, ay masaya kapag sila narinig ito. Hindi sinabi ni Fane sa mga Taylors na maghanda ng higit pang mga talahanayan nang malaman niya na darating ang Diyosa ng digmaan. Gayunpaman, wala silang ideya na si Fane. Kalmado pa rin. Malalaman mo kung siya ay isang mayamang ginang kapag narito siya. Paano? Dapat ko bang ilagay ito? 900 milyon ay wala sa kanya, kung ano pa ang 90 milyon. Pagpos sandali, lumingon si Fane upang tumingin sa matandang Master Taylor. At idinagdag, handa na ako ng iyong regalo, lolo, ngunit hindi ito ang bilya sa tabi ng ito. Ano? Marami mula sa karamihan ng tao ang bumagsak ng matindi nang marinig nila ito. Kung hindi yun bilya, kung gayon ano ang regalo niya. Si Selena, na nakatayo sa likuran. Fane, nakasimangot. Ang taong ito ay puno ng mga sorpresa, halos hindi siya makakasunod. Kasama niya. Kaya't ang red along inihanda niya para sa kanyang lolo ay hindi ang bilya pagkatapos. Lahat, hindi ang bilya. Pagkatapos, ang bilya na ito ay si Zeus Taylor ay sumakay. Lumingon upang tumingin sa likuran niya, hinailan ni Fane si Selena na malapit sa kanya. Pagkatapos ay kumuha siya ng susi mula sa kanyang bulsa at inilagay ito sa palad ni Selena. Ito ay para kay Selena. Ang lugar. Kasalukuyan kaming nanatili sa walang sapat na espasyo, kaya gusto ko ang aking pamilya upang lumipat. Orihinal na nais kong sorpresa si Selena sa ito, ngunit hindi ko kailanman naisip na makikita ito ni Ivan at masira ang sorpresa, maibiging na si Fane. Hinawakan ang pisngi ni Selena. Pasensya na, mahal. Gusto kong maghintay hanggang sa hapunan. Natapos na sabihin sa iyo ngayong gabi at dalhin ka doon upang magkaroon ng isang hitsura. Wala ako. Ideya na ito ay magiging ito, at wala akong ibang paraan kundi sabihin sa iyo ang katotohanan. Medyo maaga. Si Selena ay nasaroon ng loob, kaya't ang kanyang pulang labi ay nahati. Siya. Nagtataka kung may narinig siyang mali. Sa lahat ng oras na ito, ang bilya ay hindi ang lugar kung saan si Fane at ang mayamang babae ay lihim na nakakakita sa bawat isa, ito ay kanya. Regalo sa kanya. Tahimik niyang pinasalamatan ang kanyang sarili sa hindi pagtira sa bagay na ito nakalantad na Fane para dito. Kung hindi man, maaaring maging masama ang mga bagay. Fane. Nagkaroon ba ako ng mali? Gumugol ka ng higit sa 70 milyon at nanalo ng auction sa kabaligtaran na bilya, upang ibigay ito sa aking anak na babae. Para sa ating kabuuan. Pamilya upang manatili doon. Si Fiona ay bumulusok, maliwanag na nasa sabik. Sa una ay nabigo. Sa Fane habang naniniwala si Fiona na hinahalikan niya ang isang mayamang babae, masaya siya. Minsan pa sa sandaling ito. Tila siya ay talagang hindi maunawaan. Fane. Ngumiti si Fane nang walang pasubali. Huwag kang mag-alala, ina. Ang gawa para sa wala pa si Vilya, ngunit kabilang ito kay Selena. Nabili ang bahay na ito para sa kanya. Bukod dito, hindi nararapat na matulog kami ni Kylie. Si Lid. Pagkatapos ng lahat, si Kylie ay nasa paligid ng 4 na taong gulang. Kamangha-manghang. Iyon. Ang bahay na iyon ay para sa amin para sa totoo. Napalakpakan ni Kylie ang kanyang mga kamay. Ganito na. Cool. Mommy, mayroon kaming isang bagong bahay. Siya beamed. Isang napakalaki bahay. Ang ilong ni Selena ay naging maasim. Ang kape ito na naranasan niya. Sa buong 5 luha na ito ay sa wakas ay naging luha ng kaluwagan na nag-trick. Pababa sa mukha niya. Mommy, bakit ka umiiyak? Sumimangot si Little Kylie nang nakita niya si Selena na umiiyak, ang kanyang mukha ay maliwanag na may pag-aalala. Lumuhad si Selena at masarap na maliit na ulo ni Kylie. Huwag kang mag-alala, Kylie, si Mommy ay makatarungan. Masaya, nagsalita siya sa pamamagitan ng luha. Ito ay masayang luha, okay. Kami ay manatili sa isang malaki, komportableng bahay sa lalong madaling panahon. Napagtagumpayan si Fane ng emosyon habang tinitingnan niya ang kanyang mahal na asawa na nakaluhod sa harap ng kanilang anak na babae. Selena ay nagtitiis ng maraming mga paghihirap sa buong 5 taon na ito. Mula ngayon, patuloy, kung gusto niya, kusang ibibigay niya sa kanya ang buong mundo. Sige. Kabanata 517. Tumanggo si Kylie. Ang trio Ken, Neil, at Michael ay nagbabantay sa tanawin sa harap nila, sa loob ay nagseselos. 70 milyon o kaya, kung ikaw
Pakasalan mo ako, wala kang problema sa pagkakaroon ng 1 o 2 bilyon, Michael. Napasnap, ang mga labi ay hinabol sa isang masikip na nakasimangot. Nakuha ni Fane si Selena. Puso sa pamamagitan ng pagbili ng isang villa, hindi rin niya sila binigyan ng pagkakataon na mangyaring. Siya, kaya sinasabi mo na ang villa na ito ay para sa Selena, tama? Kumusta naman? Ang regalo ng matandang master noon. Nagsalita si Cecilia, hindi makahawak sa kanyang pagkamausisa. Natitiklop ang kanyang mga braso sa kanyang dibdib, malakas na idinagdag niya, ito ba? Posibleng hindi ka naghahanda ng anumang mga regalo. Tama iyon, Fane. Ano? Tungkol sa iyong pangako sa amin dati. Maaari kang makalabas sa mansyon ng Taylor. Kung hindi ka naghahanda, tumayo rin si Ivan, na parang isang ilaw na bombilya. Nagpunta sa kanyang ulo, si Ken ay nag-chime, Fane, bumili ka ng isang villa para sa iyong asawa. Ano ang sinasabi tungkol sa iyo na napakapagbigay? Nangangahulugan ito na ikaw ay mayaman. Kung iyon ang kaso, ang kasalukuyang inihanda mo para sa matandang Panginoon ay dapat napakahalaga. Nagpa siya si Michael na sumali habang nagsalita siya, posible ba iyon? Ang kasalukuyang inihanda mo ay 10 milyon lamang. Haha, kung iyon ang kaso. Hindi ba ito medyo isang pagbagsak para sa Old Master Taylor? Pagkatapos ng lahat, nagbigay ka lamang ng isang villa na binili mo ng halos 1 bilyon sa iyo. Asawa, hindi nag-iisa, sumagot lamang si Fane, huwag kang mag-alala, ito ay higit pa. Mahal kaysa sa villa na ito. Talaga ngayon. Maraming mayaman. Ang mga negosyante dito, sabi niya. Maraming tao dito. Kailan? Kinukuha mo ang kasalukuyan mo. Haha, pinakamainam kung ito ay isang bagay na. Maaaring bigyan kami ng isang pagtakbo para sa aming pera. Sinimulan ni Michael ang guffaw. Pagkatapos, narito ang master ng pamilyang George kasama ang kanyang pamilya upang batiin ang luma. Master Taylor sa kanyang kaarawan. Walang nakakita sa darating na ito. Narito ang pinuno ng pamilyang George, siya na nagmula sa unang klase na aristokratikong pamilya, ay narito. Narito talaga sila. Ang mga tao ng mga pamilyang first class na aristokratikong pamilya ay dito. Ang mga tao ay nagsimulang makipag-chat sa kanilang sarili sa pagdating ng George. Pamilya, sapat na iyon. Ang mga regalo ay maaaring ibigay sa akin anumang oras. Kami ay talagang abala ngayon, sabi ng matandang master na si Taylor, na epektibong nakakagambala kay Ivan. At Michael, kailangan kong tanggapin muna ang George family master. Ito ang George family na pinag-uusapan natin. Ang matandang master pagkatapos ay nagpauna at binati ang pamilyang George ng may ngiti. Maraming mahalaga. Mga bisita dito ngayon. Sa kanya, ang ibinigay ni Fane sa kanya ay hindi mahalaga. Ito. Mahalaga lamang sa kanya hanggat ang pera na ginamit upang bumili ng villa ay hindi nakuha ng mga mayamang kababaihan. Bukod dito, kung ano ang sinabi ni Fane tungkol sa ang mga regalo na inihanda niya ay lumampas sa halaga ng villa ay masyadong napakaganda, siya ay tiyak na ipinagmamalaki. Ang mga salitang lumabas mula sa bibig ng taong ito ay may posibilidad upang maging hindi maaasahan minsan. Narito ako upang makita kang gumagawa ng isang tanga sa iyong sarili. Fane. Gayunpaman, abala kami ngayon, kaya bibigyan kita ng mas maraming oras. Hindi ako naniniwala na maaari mong i-drag ito ngayon at maiwasan ang pagpapakita ng kasalukuyan. Sa kabuuan, tumawa si Ivan. Nais kong makita kung anong uri ng kasalukuyan ang iyong dumating. Mas mahal ito kaysa sa villa na ito. Naghihintay ako ng sandali. Ang kasalukuyang nagbubulag sa aming mga mata. Naglakad din si Ken at ngumiti ng malamig. Ang mga subordinate ng Young Master Hugo ay sumusunod sa iyo kamakailan, at iniulat nila na hindi ka pa bumili ng anumang mga marangyang item. Pumunta ka lang upang magtrabaho at bumalik sa bahay araw-araw. Bukod doon, gumawa din kami. Ang ilang mga katanungan at alam na ang pamilyang Drake ay hindi gumawa ng anumang advance pagbabayad para sa iyong sweldo. Nais kong makita kung paano mo ipapaliwanag ang mga ito. Mga bagay at kung paano mo ipapaliwanag ang tungkol sa mayamang babaeng iyon. Kami ay naghihintay para sa iyo. Nais kong makita kung gaano katagal maaari mong pigilan ang mga bagay. Panipi. Kabanata 518. Binabati kita, Master Taylor. Inalok siya ni George Family Master A. Maliit na ngiti, binigyan si Master Taylor ng kanyang kasalukuyan, at lumakad sa loob. Fane. Ito ay napakasarap na makita ka ulit. Isang kaakit-akit na babae, na nasa isang puting damit na may mga pattern ng bulaklak na pinalamutian ng damit, ay lumitaw mula sa likuran ng
Patriarch ng pamilya ni George. Agad siyang tumakbo sa Fane sa sandaling nakita niya. Siya, na-miss kita ng sobra. Ang mga sulok ng bibig ng kanyang ama. Twitched kailanman bahagyang nang makita niya ang kanyang anak na babae na nasa sabik kapag nakita niya si Fane. Hindi siya nagsasalita. Hindi niya naintindihan kung bakit ang kanyang anak na babae mahuhulog para sa taong ito. Oo, si Fane ay medikal na bihasa at pantay. May talento sa maraming iba pang mga aspeto, ngunit mas matanda siya kaysa kay Sharon. Para bang iyon? Hindi sapat, mayroon siyang asawa at isang 4 na taong gulang na anak. Ang kanyang anak na babae, ang iba pang kamay, ay mataas na ipinanganak at hindi kapani-paniwalang maganda. Paghahanap ng isang angkop, ang kandidato para sa kanyang kamay sa pag-aasawa ay magiging kasing dali ng pie. Sino ito? Napakaganda niya. Si Ivan, Ken, at ang iba ay sinuri ang babaeng ito. Maingat. Kailangan niyang maging isang miyembro ng pamilyang George habang siya ay nagtag. Kasama nila, ito ay si Sharon George. Hindi ba tinatrato ni Fane ang kanyang sakit? Mahal ako. Siya ay isang ganap na kakaibang tao sa sandaling siya ay bumagsak. Ang kanyang figure, siya. Medyo mukha. Nilamon ni Michael ang kanyang laway. F***sake, kung alam niya si Sharon ay magmukhang sobrang prepossessing pagkatapos ng slimming down, hahabol na niya. Siya mula sa simula. Wala siyang ideya na ang babaeng ito ay isang hiya sa isang bato. WHO. Malalaman sana ang babaeng ito ay maaaring maging napakaganda. Tingnan. Ang kanyang mga mata ay malapit, ito ay si Sharon George. Nahihiya si Ken. Si Sharon ay talagang narito. Noong sila ay nasa auction house dati, ang babaeng ito ay nahuhumaling kay Fane. Sa kanyang kasalukuyang pag-uugali, posible ba? Narito si Miss Sharon. Bago si Fane ay maaaring magtipon ng tamang tugon, Fiona. Agad na lumakad upang tanggapin si Sharon na may ngiti sa kanyang mukha. Matagal na hindi makita. Sa katunayan, auntie, matagal na hindi nakikita. Ngumiti si Sharon sa babae. Bago maglakad papunta sa Fane. Ang kanyang nag-aanyaya na pulang labi ay hinabol sa isang matamis. Ngumiti habang namula siya. Hindi kita nakita nitong mga nakaraang araw, at ngayon ako. Panghuli makakasalubong ka. Kumusta ka na? Nakatayo sa tabi nila, Selena. Ay hindi nagsasalita. Hindi ba siya pinansin ni Sharon George, ang tunay na asawa ni Fane? Ako. Fine. Napangiti si Fane. Sa halip na aliwin siya, gayunpaman, Fane lumingon upang tumingin sa kanyang asawa at sinabing, maglakad-lakad tayo sa hardin. Doon, honey. Naantig ng atensyon ng kanyang asawa, matapang na sumagot si Selena, okay. Hinawakan niya ang kamay ng kanyang anak na babae gamit ang isang kamay at si Fane. Kamay sa iba pa. Ang tatlo sa kanila ay lumakad papunta sa hardin na hindi kalayuan. Malayo. Ako. Frozen sa kanyang lugar, si Sharon ay hindi naniniwala sa kung paano siya ginagamot. Si Fane ay tunay na walang awa sa kanya, hindi man lang siya nag-abala upang aliwin siya. Para sa isang minuto, nagustuhan niya siya ng sobra, wala siyang ideya kung ano ang mas masahol. Ay ang kanyang mga aksyon ay karaniwang nagsasabi sa kanya na sumuko, na siya ay maligaya. May asawa. Hindi inaasahan ni Fiona na kumilos din ng ganyan. Siya ay tulad ng dumbfounded. Dali-dali siyang lumakad, mas malapit sa bata. Babae, at mabilis na nagsalita, huwag ay puso ang kanyang mga salita, Miss Sharon. Masyado lang siyang crudo tungkol sa mga bagay tulad nito. Alam mo rin na siya lang. Bumalik mula sa battlefield. Ngumiti si Sharon ng mapait bago siya sumagot. Huwag kang mag-alala. Naiintindihan ko kung saan siya nanggaling, kaya walang pagkakasala na kinuha. Ito ay normal dahil ang tatlo sa kanila ay tulad ng isang mapagmahal na pamilya. Hindi ito maganda. Para sa akin na isama ang aking sarili tulad nito. Hindi ba ito sapat upang sabihin na ang Fane ay mabuting tao? Panipi. Kabanata 519. Napakaganda na maaari mong isipin ito sa ganoong paraan. Huwag sumuko, Miss Sharon. Ang tiyaga ay tagumpay. Naiintindihan mo ba? Si Fiona ay may impression na si Sharon ay magiging mabaigo sa nangyari, ngunit hindi niya kailanman. Inaasahan na si Sharon ay magkakaroon ng isang natatanging paraan ng pag-iisip tungkol dito. Ito. Naging masaya lamang si Fiona, umaasa na maaari pa ring isaalang-alang ni Fane na magkaroon. Si Miss Sharon bilang kanyang pangalawang asawa. Hindi sila mahirap tulad ng dati. Ngunit sino ang nagsabi na maaaring magkaroon ng labis na pera? Kasabay nito. Dahan daw ang lumapit si Michael sa batang Miss habang nagpapanggap siyang limasin ang kanyang lalamunan. Ahem. Miss Sharon, matagal na mula nang huling magkita tayo,
Nagsalita. Matagal na kaming nakilala ngayon, ngunit wala pa rin ako. Ang numero ng iyong telepono. Ipagpalit natin ang aming mga numero upang maaari kaming makipag-ugnay sa bawat isa. Iba pa, at makakakuha kami ng ilang inumin tuwing malaya tayo. Nahuli si Neil. Mabilis at tumakbo papunta sa kanila sa isang instant. Oo, tama iyon, Miss Sharon. Hayaan ang mga numero ng palitan, at maaari kaming lumabas para sa mga sesyon ng karaoke kapag libre tayo. Pagkatapos ng lahat, ang kasalukuyang Sharon ay hindi ang nakaraang mataba. Siya. Si Figuret ang kanyang mukha ay halos isang karibal sa Selena. Higit sa lahat, ang kanyang pamilya ay mayaman kaysa sa kanila, at 20 taong gulang lamang siya. Snaging sa kanya. Maging katumbas ng paghagupit ng isang jackpot. Gayunpaman, ang mga sulok ni Michael. Nag-tweet si Mouth nang makita niya si Neil. Ang bastard na ito Neil ay lubos na walang kahihiyan. Sinubukan niyang makipag-usap kay Miss Sharon para sa A. Habang bago humiling ng kanyang numero. Bakit ang tulala na ito dito? Sa kanilang sorpresa, ang unang tugon ni Sharon ay isang pagtawa. Haha, paumanhin, ngunit hindi ko iniisip. May kailangan para doon. Sumagot siya, hindi nag-abala upang aliwin sila. Siya. Ngumiti ng malamig. Akala mo ba talaga hindi ko malalaman na nag-usap ka ng crap? Tungkol sa akin sa likuran ko noong ako ay mataba. Narinig ko rin na tumawag kayo. Ako Fatty. Mali ba ako? Nahiya si Neil at Michael, hindi. Master isang tamang tugon para sa isang magandang ilang sandali. Hindi iyon nangyari. Dali-dali na sumagot si Neil, isang awkward na ngiti sa kanyang mukha tulad ng ginawa niya. Nakikita ko na kami. Kawastuhan ka ngayon, kaya iiwan ka namin. Gayunpaman, kung kailangan mo. Isang tao na samahan ka para sa mga inumin o anumang bagay, maaari kang hanapin. Kami. Oo. Miss Sharon, mag-chat pa tayo kapag may oras tayo. Michael piped in, pantay na napahiya. Sa sandaling iyon, ang guru ng narito ang puting pamilya kasama ang mga miyembro ng puting pamilya. Sila. Batiin ang matandang master na si Taylor sa kanyang ika-7 kaarawan at kasalukuyan. Panipi. Ang puting pamilya, isa sa 4 na pinakatanyag na pamilya, ay dumating. Nalaman nila na ang Diyosa ng digmaan ay dadalo sa matandang Panginoon. Ika-70 kaarawan ni Taylor, sa gayon pinili nilang dumalo at nagdala ng mga regalo. Sila. Walang ideya si Zeus na kung ano ang matapang na inaangkin ni Fane. Hindi lamang mayroong katulong na commander at pinuno ng pinuno, ngunit doon ay medyo maraming mga marshal din dito. Mayaman na negosyante na hindi. Sa una ay naruroon mula sa simula, pangalawang klase ng mga aristokratikong pamilya, at kahit na narito ang lahat ng mga pamilya na aristokratikong pamilya. Kapag nakita niya ang mabangis na pagsalakay ng ang mga tao na nagbaha sa lugar na ito, ang matandang master na si Taylor ay nag-isip ng kanyang pawis. Sa kabutihang palad, naghanda si Fane ng karagdagang 200 talahanayan. Kung hindi man, doon ay hindi sapat na mga upuan para sa napakaraming tao. Ang master ng pamilyang Mount ay narito kasama. Ang master ng pamilya ng Roy ay narito kasama ang mga miyembro ng Pamilya Roy. Narito sila. Ang dalawang iba pang mga first class na aristokratikong pamilya. Ginawa ang kanilang hitsura sa wakas, tinutupad ang pagdalo ng lahat ng 4 na pangunahing mga pamilya. Habang ang kasalukuyang pagdalo ay medyo isang fit sa sarili nito, ano? Nagulat ang karamihan sa core nito ay kapag inihayag ng isang malalakas na boses. 8-star King of War, narito si Skylar Celestino upang batiin ang Old Master. Si Taylor sa kanyang ika-7 kaarawan at nagtatanghal ng isang regalo ng 80 milyong. Kabanata 520. O Diyos ko, kahit na hari ng digmaan na si Skylar Celestino ay narito. Isa sa ang mga katulong na commander ay kumuha ng isang matalim na paghinga, nagulat nang marinig niya ang anunsyo. Tama iyon. Hindi rin dumalo si King of War Celestino. King of War Magnus Sutherland's Gathering for the Veterans, hindi kailanman ginawa ko. Asahan na dadalo siya sa partido na ito. Isang regular na sundalo na nakatayo sa tabi nila. Kahit na hinaplos ang kanyang mga mata bago tumingin sa gitnang may edad na tao na lumakad. Mula sa pasukan. Walang pagkakamali, ito ay talagang Skylar Celestino. Ito ay isang 8-star na hari ng digmaan, ang kanyang posisyon at katayuan. Mas mataas kaysa sa iba pang mga hari ng digmaan. Bukod doon, nakamit niya ang marami. Mahusay na fit sa oras na ito. Kahit na nasa harapan siya ni Queen, kakailanganin niyang tugunan si Skylar bilang kanyang big brother. Ito mismo ang nagbubuod kay Skylars reputasyon sa publiko. Inaasahan ito.
Pagkatapos ng lahat, ang Diyosa ng darating din ang digmaan. Hindi gusto ni Skylar Celestino ang mga pagtitipon at walang kaaya-aya. Pagkatao, ngunit kailangan niyang bigyan ang Diyosa ng mukha ng digmaan. Humanga siya. Diyosa ng digmaan, si Lana Zex ang pinaka. Ang isa sa mga majors ay ngumiti. Walang pasubali, kaya inaasahan ko ang pagdalo ng Diyos ng digmaan, at sigurado. Sapat na, narito siya. Tumango ang lahat. Wala silang ideya na napakarami. Ang mga mahahalagang tao ay narito sa isang maliit na partido ng pamilya Taylor. Lolo, ang mga tao dito ay lahat ng mga tao na may mataas na katayuan. Si Ivan ay nasa gayon. Labis na pagkabigla na wala siyang ideya kung sino ang dapat niyang kausapin muna, lahat upang maitaguyod. Isang maagang koneksyon sa kanila. Hindi siya pamilyar sa lahat ng mga majors na ito at marshals, at wala siyang ideya kung sino ang makikipag-usap. Nagpunta din ito para sa 8-star na hari ng digmaan. Nais ni Ivan na lumapit sa kanila, ngunit natatakot siya na hindi niya kaya. Hampasin ang isang pag-uusap sa mga taong ito. Siya ay isang nerve-wreck, ganoon. Hindi siya nang ahas na sumulong. Napakaraming mahahalagang tao sa ang pamilyang Taylor ngayon, at paulit-ulit nilang sinira ang kanyang pag-unawa. Narito rin siya. Si Fane ay, sa sandaling iyon, naglalakad kasama sina Selena at Kylie. Sa hardin. Bilang siya ay isang manugang na lalaki sa pamilyang Taylor, ito ay hindi ang kanyang lugar upang tanggapin ang mga mahahalagang panauhin. Sa makatuwid, nagawa niya itong magamit. Oras upang samahan ang kanyang asawa at anak na babae. Ang paningin ni Skylar sa pagdiriwang. Gayunpaman, ginawa siyang sumimangot. Si Skylar ay isa sa ilang mga tao na nakakakilala sa kanya. Tunay na pagkakakilanlan. Minsan ay nailigtas niya ang taong ito sa panahon ng isa sa kanilang mga skirmish. Sa battlefield, sa sandaling iyon, nasnap ng kaaway ang string ng kanyang mask, at ang kanyang mukha ay ipinahayag ng bumagsak ang mask mula sa kanyang mukha. Sa makatuwid, si Skylar ay isa sa ilang mga tao na nakakaalam tungkol sa pagkakakilanlan ni Fane bilang ang kataas-taasang mandirigma. Napansin ni Selena ang banayad na pagkabalisa sa mukha ng kanyang asawa bilang nakatitig siya sa King of War. Ano ang nangyari? Tanong niya. Hobby. Fane. Agad na tumalikod ang ulo. Wala. Agad niyang binago ang paksa ng kanilang pag-uusap habang nagsalita siya. Mahal, kinamumuhian mo ba ako para sa pagbili ng villa na ito? Ang totoo ay nakagawa ako ng pusta kasama si Ivan Taylor, kaya manalo sa kanya at gawin siyang panasa ng aking sapatos. Ako, iginuhit ni Selena ang kanyang mga mata. Siya ay mapaglarong. Paano kita hindi maput sa iyo? Paano mo ito binili kung kailan? Napakamahal nito. Ang presyo ng villa na ito ay maaaring bumili ng 3 sa parehong villa. Di ba? Kung ako ito, mas gugustuhin kong mawala kay Ivan at panasan ang kanyang sapatos. Iyon ay isang tiyak na hindi mabilis na ipinagtanggol ni Fane ang kanyang sarili. Hindi ko ito papayagan, si Ivan ay may binubuli ka at Kylie nang napakasama dati. Hindi ko lang ito susuko. Sabi ko yon. Ang 70 milyong tag na presyo ay nagkakahalaga para lamang mapahiya siya. Panipi. Maraming salamat mga ka-master sa walang sawang pagsusubaybay, isang like, share, and subscribe naman dyan mga ka-master. Abangan ang susunod pang mga kabanata.